news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need. Kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag Laging Handa. A Radyo Pilipinas Special Coverage. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay ika-15 sa buwan ng Abril, Wednesday, April 15. Live po tayo dito sa Radyo Pilipinas. Ito po ang Network Briefing. Live na live sa Radyo Pilipinas. Live din po sa PTV. Live din po sa ating mga social media accounts. Streaming sa Presidential Communications Operations Office assets. And of course, sa ating mga KBP partner stations. Narito na po ang unang segwada ng ating balita. Ipinanawagan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mas malakas na kooperasyon ng lahat ng miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN laban sa COVID-19. Sa isinagawang ASEAN Summit, tinukoy ng Pangulo ang 4 na bagay na dapat pagtuunan ng mas maigting na kooperasyon kabilang ang health and medical equipment, food security, research efforts at future preparedness. Our most urgent priority is strengthening the capacity of our healthcare system. We call on the increased production and the facilitation of trade of vital medical equipments and supplies in our region. We must significantly enhance scientific cooperation, particularly in the area of vaccine and antiviral treatment research and development. Samantala, tinukoy din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ginawang ASEAN Summit ang pagbuo ng early warning system sakaling magkaroon pa ng pandemic sa rehiyon. Anya, kailangan maging handa ang rehiyon para sa mga uusbumpang outbreak sa hinaharap. Dagdag nito, dapat paigtingin at palawakin ang mekanismo ng ASEAN hinggil sa pagtugon sa anumang public health emergency. Sa kabilang dako po naman, umaasa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magiging patas at magkakaroon ng easy access ang lahat ng bansa oras na matuklasan ang gamot laban sa COVID-19. Tiwala rin ng Pangulo sa magagawa ng mga eksperto at scientists hinggil sa agarang paghahanap ng gamot laban sa nakamamatay na sakit na nararanasan ng iba't ibang bansa. Our duty then is that of relevant multilateral institutions to make sure that our countries have fair and easy access to vaccines and treatments. Discussions on modalities should be started. Ang tinig po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang buong Pilipinas ay ngayon nasa ilalim na ng isang state of national emergency, state of calamity, kaya po ang impact ng COVID-19 naman damang-dama sa buong kapuluan. Mga kababayan, bawat probinsya, bawat rehiyon may kani-kanilang problema ukol dito. Bawat probinsya, bawat rehiyon dapat ding bigyan ng pansin. Bawat probinsya, bawat rehiyon dapat marinig. Magandang umaga, maayong buntag. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Welcome sa PCOO Hashtag Laging Handa PH Network Briefing organized by the Philippine Information Agency at dito po sa COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide at sa lahat ng digital platforms ng PCOO. Magandang umaga din po sa ating mga KBP partner stations na nagsa-simulcast ng ating programa ngayong umaga. Dito po sa Network Briefing, we bring together local government heads, national government agencies at local media entities
sa isang diskusyon ng mga issues at inisyatibo na relevant po sa ating COVID-19 pandemic. Makakasama po natin ngayong umaga si Ginoong Adrian Rosales mula sa Marinduque News Network. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Rosales. Magandang umaga, Secretary Andanar, at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood sa mga digital platform at sa Radyo Pilipinas at sa buong Pilipinas, gayon din po sa aming mga kababayan sa Marinduque, nakatutok sa Marinduque News Network, sa Lucky 7 Channel 3 at sa lahat po na nakikinig sa Radyo Kamalindig Buena Vista 94.1 FM. Ganon din po sa Radyo Natin Buwak at Radyo Natin Santa Cruz. At sa lahat po ng ating mga kababayan, isang magandang umaga po at sa lahat ating mga kapwa Pilipino. Magandang umaga, Secretary. Mapalad tayo, Adrian. Nakasama po natin ngayong umaga si Governor Presbitero J. Velasco Jr. ng Marinduque Province. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Magandang umaga po, Secretary Martin, at sa lahat ng mga nakikinig. Magandang umaga din po kay Adrian Rosales ng Marinduque News Network. Maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Napakahalaga po itong pag-uusapan natin. Let's go straight to the question, Governor. The last updated post yesterday, alas 4 ng hapon, ng Provincial Health Office ng Marinduque, nakalagay doon, confirmed cases, 4, 58 persons under investigation, 58 persons under monitoring, 4 recovered. Is there any update or am I correct in saying all of these numbers? If I'm wrong, please correct me, Governor. Tama po yung nabanggit nyo, Mr. Secretary. Nag-umpisa po yung PUM sa 9,021 na persons na nakapasok karamihan po mula Metro Manila. Bago po nag-impose kami nung travel ban nung March 14, naging 58 na lang po yung PUM. Kasi marami na po sa kanila nakalakpas dun sa quarantine period. At yun namang PUIs po namin ay mga dati po ay 139, ay bumaba na po ng 58. At ilang araw na lang po, ay mawawala na rin po yung mga PUIs. Hopefully po ay mawala po yung mga kanilang nararamdaman. Governor, pag-usapan naman natin ang isang aspeto pa nitong ating enhanced community quarantine. Of course, we are talking about food security. Kumusta po ang supply ng inyong pagkain? Kumusta rin ang supply ng iba pang mga essentials tulad ng medisina at iba pang mga pangunahing pangangailangan dyan po sa inyong probinsya ng Marinduque? So far po ay okay pa yung supply namin, pero tinitignan po namin na magkakahirapan po ng supply dito, lalo po doon sa bigas, kasi po ay marami pa kaming kailangang irrigation project. So nakikita po namin sa bigas ay mga 90,000 sacks po for 3 months. Ano po? So nakikipag-usap na po ako sa ibang mga kaibigang gobernador, lalo po dito sa Mimaropa para sa aming supply. Yung baboy po ay kailangan po namin ng 40,000 a year o 3,300. Pero sa baboy po ay marami kami mga baboy dito, marami kami native pigs, so okay po kami dyan. Sa chicken po, kailangan po namin ng 6,900 every month na chicken. At arrange na po kami ng supply at sinisiguro po namin may supply mula po sa Batangas at Quezon. Yung itlog po ay mga 26,000 na itlog kada buwan po ang kailangan namin. So yan po ina-arrange na namin po mula sa mga growers po dyan sa Batangas at Quezon at Laguna. Ano po? So ganun po ang sitwasyon sa amin. Yung food po naman so far ay okay ngayon. Nagpapatanim na rin po kami ng mga gulay. At yung isda naman po namin ay medyo maganda po ang huli ngayon. At naggagawa po kami ng arrangements doon po sa mga fishermen na may arrange namin na pagkatapos pong mahuli ay yung municipal governments at provincial governments po ay inaayos po namin yung pagbibenta mula sa paghuli ng fishermen papunta po sa merkado para ma-assure po namin na okay po yung presyo. Kasi po napapatungan po ng mga traders yung ilang huli. Kaya po gusto po namin na kami na po ang nakikialam doon sa pagmamarket ng kanilang mga isda. At yung iba po naman naming mga isda, kahit marami po, inadadala na sa ibang lalawigan, lalo po doon sa Lucena, sa Quezon po. Kaya po gusto namin i-monitor mabuti na yung supply namin ng isda ay adequate. Ngayon po ay very abundant po ang huli ng isda. Kaya marami po kaming isda. Yung baboy po ay okay din. Yung aming native pig po, yan yung organic at ginagamit po sa kutsinilyo po.
Okay. Kumusta naman, Gov, ang kooperasyon ng ating mga kababayan dyan po sa inyong probinsya, sa inyong lalawigan po? Are they cooperative o meron din po bang mangilan-ngilan ng mga matitigas ang ulo? At kung meron po, ano po ang inyong ginagawa doon sa mga matitigas ang ulo? Mahigpit po tayo dito sa Marinduque kasi po ay gusto rin natin pong ma-lift yung ECQ at the earliest possible time, no? So palagi po namin inaano po yung curfew, sinasabi namin ang curfew dito 24 hours. Ano po? Alinsunod doon sa memorandum circular ni Secretary Anyo na actually yung rules po natin ay it should be construed na 24 hours po yon. So in effect po mahigpit po dito. Kaya lang po, hindi po natin maiwasan. Meron po mga ilang pasaway, lalo po doon sa loob ng mga barangay. Ano po? At ang ating kapulisan po ay napaka-sipag naman po at napaka-strict po natin dyan sa ganyang mga hindi nakikisama at sumusunod sa ating mga alituntunin. Kaya ang ating PD po, Crescenciano Landicho, kasama ng kanyang mga kapulisan po, ay napakahigpit po. Marami na rin po kami na-aresto rito. Sabi namin, basta hindi na sumusunod, nabigyan na po sila ng ilang panahon. Ngayon po, very strict po kami kasi ayaw na po namin dumami yung aming infected na mga kababayan dito. Actually po, 4 lang po yung naging positive dito at lahat po ito ay galing sa Metro Manila. Ano po? So mabuti po itong 4 na ito, naka-recover na po. Pero kami po ay nag-i-impose pa ng continuous home quarantine sa kanila hanggang April 30. Para po masiguro namin na hindi magre-relapse o hindi uulit po yung infection. At natatakot din po kami na kasi nabalitaan po namin sa ibang bansa katulad na South Korea, yung na-cure na po o naka-recover ay na-infect pa ulit, naulit. So gusto po namin na talagang fully recovered tong aming mga kababayan at kaya po talagang binabantayan po namin yung mga PUIs, PUM, although binago na po yung klasifikasyon. Pero sabi po ng DOH sa Secretary Berheri ay pwede pa raw gamitin at gagamitin pa rin po namin para ma-identify talaga yung mga nakapasok po. So dito po maganda naman ang pagpapatupad. Yung social distancing ay talagang pinapatupad po namin. Itong mga wearing of mask ay mandatory although ika nga po ay kailangan mag-provide na po kami ng mga mask sa aming mga mamamayan, mga 278,000 na po ang population dito sa Marinduque. Ano po? At yung social distancing nga po ay aming pinapatupad. Yung public transport po ay walang bumabiyahe dito na tricycle at jeep. Ano po? Pwede lang po doon sa mga inotorize po ng mga municipal governments na gamitin ng mga barangay-barangay, pambili po ng mga pagkain at mga pangangailangan, medicines, at kung ano pang mga supplies na kailangan nila. Yun po ang inaalaw ng municipal government. So wala po kami ditong mga talagang nagbabiyahe na ino-offer yung services nila sa public. Kaya mahigpit po dito talaga. At meron din po kaming nag-spraying na rin po ng, sa iba-ibang barangay. Pero sinusunod naman po natin yung DOH kasi po sinabi masama daw doon sa sanitation tent. Tinanggal na po yung sanitation tent. Kailangan din pong may disinfectant at may spraying kasi po ang aming procedure po ay hindi lang naman COVID po 19 ang aming gustong mapatay. Ano po? Although hindi daw effective po yung sa COVID-19 yung spraying, pero ano po, yung mga ibang bacteria, yung mga ibang virus po sa dengue at yung iba pa po, ayan, sa ASF, tuloy pa po yung aming spraying din naman. So ganyan po ang sitwasyon. Nakikita ko po naman, Secretary, na maganda po ang pagpapatupad ng ating mga municipal governments, ng mga kapulisan at ang aming mga mamamayan po ay masunurin naman pero sa ilan. Pero palagay ko po kukunti na po yung pasaway kasi hinuhuli po yan Hinuhuli namin. Opo. Okay, Governor, kayo po ang Pangulo ng League of Provinces of the Philippines at para na rin po sa kapakanan ng mga gobernador at iba pa mga kababayan natin na nakikinig sa buong Pilipinas. Pag-usapan po natin ang preparasyon ng lalawigan ng Marinduque dito po sa pamamahagi ng social amelioration benefits para sa mga kababayan nating nasa alanganin o yung mga nasa poorest of the poor, sabi nga nila. Kumusta po, Gov, ang preparasyon ng mga alkalde ninyo dito sa pamahagi ng social amelioration sa ating mga kababayan dyan po sa Marinduque?
Opo, yung sa DSWD po na Social Amelioration Package ay sa ngayon po ay nag-re-review at nagbabalidate pa po sila ng mga lista. Nauna na po yung mga barangay captains na gumawa siyempre po ng listahan. Alinsunod po doon sa Memorandum Circular Number 4. Ano po? Lumalabas po na may mga issues yung iba, nagkiklaim na ang sinasabi naman nung sa barangay kung susundin nila ay para pong hindi kasama. Paring may mga gray areas po yung ibang sinasabi nila na target beneficiaries. Ano po? So, yan po naman ay kasabay yung pag-review ng municipal official po, yung MSWDO at yung DSWD ng representative ng field office. Sa ngayon po ay ang nangyari po kasi ay nabigyan yung ibang forms na po na inaakala nilang kasama. Tapos nung nagbabalidate na po, nagre-review, ay lumalabas po ay yung iba hindi kasama. Ang isa pa pong nangyari naman na Mr. Secretary ay lumabas naman po yung Memorandum Circular Number 9 na may mga exclusions na nakalagay. Ano po? Yung mga elected and appointed government officials. Ano po? Lalo po yung mga barangay officials po. Yan po ay naapektado po. Ano po? At yung mga employees sa private sector at formal sector ay excluded po. At yung retired individuals na nag-receive ng pensyon, ay yung pong families with independent financial capacity, panibago po kasing nilabas na guidelines. So panibagong review po yung ginagawa nila at lumalawak na po yung review yung ginagawa dahil po sa paglabas naman ng MC9. So sa ngayon po ay talagang importante po yung listing at sinabi ko po naman na although wala naman pong masyadong participation yung provincial government, pero minomonitor at tinitignan po namin yung pagpapalista. Delikado po yun at maraming nagsasabi dapat kasama sila, ngayon hindi nakasama. Yung nabigyan ng forms ay ngayon ay hindi nakasama. So talaga pong binabalidate po namin mabuti, nire-review para po wala pong magtatampo o sasama ang loob. Yan po ang sitwasyon ngayon At medyo po, Secretary, ay ito po nangyayari din po sa ibang lalawigan. So kailangan pong tutukan mabuti ng DSWD itong paggawa po ng list of target beneficiaries. Kasi po talagang umaasa po yung karamihan dito at balita nga po ay may ilan na ating government official na sinabing lahat ay bibigyan. So medyo po lalong naniniwala na marami ang kasama. Yung pala, excluded naman po o talagang hindi kasama doon sa target beneficiaries. Kaya po ang sabi ko ay anuhin pong mabuti at reviewin at pa-approve sa DSWD para po talagang maging maganda ang target beneficiaries. At pinapaliwanagan ko naman po yung mga ating kababayan, huwag pong mabahala at sumunod lang doon sa ating mga alituntunin, MC4, MC9 as amended by MC9. Ano po? At yun talaga namang sumobra po doon sa allocated na beneficiaries po ng DSWD, yung nilagay po nila sa lista kasama po yung corresponding na amount, ay kung kukulangin man po ay mabilis lang kaagad humingi ng funds to augment po kung kulang. At yun naman po nga hindi mapasama, pinapaliwanag po namin sa kanila through online at saka sa radio programs po namin na pwede naman po mag-appeal. Yun po nakalagay naman, may appeal mechanism. So, kalmado lang po tayo at nagpapasalamat tayo sa national government. Ginagawa po ang lahat na magagawa pero kalma lang po at titingnan po natin lahat magagawa para marami po mapasama. Okay, Gov. Kasama natin, Gov, si Adrian Rosales mula sa Marinduque News Network. Adrian, you may ask your questions. Please just feel free to butt in. Yes, thank you, Secretary. At magandang umaga, Governor. Good morning, Adrian. Opo, Governor, yung pong mga una sana naming mga katanungan ay naitanong na rin man ng ating Honorable Secretary. So siguro po, Governor, ito lang po yung katanungan din buhat sa ating mga kababayan. Ano po? Lalo na po sa mga barangay official. Gayong hindi po sila makakasama dito sa benepisyo ng DSWD sapagkat sila mga elected officials or mga volunteers. Ang tinatanong po ng ating mga nasa barangay, pwede po kayang matulungan po sila, napapasama po sila dito po sa tinatawag na benepisyo doon sa hazard pay. Yun po ang ilan po sa katanungan ng ating mga nasa barangay ngayon.
Patungkol po dun sa mga barangay officials at barangay workers and employees, ano po, ako rin po yung national chairman ng Union of Local Authorities of the Philippines. Yan po yung umbrella organization ng lahat ng liga ng local government units at kasama po namin ang liga ng barangay dyan. Ano po? At ang nakikita ko po ay nagpapaprepara na po ako ng sulat kay Pangulong Duterte, ang mahal nating Pangulo, na unang-una po ay bigyan din ng 1-month era po ang lahat ng barangay governments. Kasi po ay yung kanila pong calamity fund ay nagagamit na rin po nila diyan po sa mga binibigay na financial assistance sa pamamagitan po ng gift packs at saka mga bigas. Ano po? So, nabigyan na po yung cities and municipalities at mabibigyan na po yata yung provincial governments. Pero hindi po dapat natin makalimutan itong ating mga barangay governments. Ano po? So, meron po kaming sulat para kay Pangulong Duterte na sana po ay mabigyan din ng financial support ang ating lahat ng mga barangay governments. Pangalawa po, iba po yung pananaw ko po doon sa exclusion dito po sa Emergency Subsidy Program ng DSWD o Social Amelioration Package po. Kasi po, tinanggal po yung ating mga barangay captains, kagawads and officials po and employees. Ayan po, ang tingin ko po dito, i-aapila ko rin nga po, isasama ko po doon sa sulat, ay dapat po ibigyan po itong mga barangay captains at kagawads at tanods, barangay health workers, barangay nutrition scholars po, at daycare workers po, at ibang employees po ng barangay. Kasi po, hindi naman po sila tumatanggap ng salary. Sila po ay tumatanggap ng honorarium at mabababa po yung mga natatanggap nila eh. Talaga pong kawawa po itong ating mga barangay officials and employees na mga frontliners pa po natin sa papagsagawa po namin ng monitoring po ng home quarantine at ng ECQ, pati po yung curfew. Kasi sila po yung nakahantad eh. Ang palagay ko pong na buong rason bakit po in-exclude sila ay sinasabi po na may salary o fixed compensation. Pero hindi po ganun ang mga barangay officials. Sila po tumatanggap lang ng honorarium. Ano po? Yung honorarium po ay kusa nang gagaling sa nagbibigay. Yung po ang ibig sabihin nun. So wala po silang fixed salaries eh. Wala. Dapat po mabigyan po sila nung sa social amelioration package, tingin ko po. Dahil talaga po silang mababa ang tinatanggap at hindi po naman pare-pareho yung tinatanggap eh. Dito po sa probinsya, ang bababa po nung tinatanggap. Swerte na po makatanggap ng 3,800 yata o 4,000. O ewan ko, baka nag-increase na po. Ganun po talagang ang baba po. Sila po yung nakaharap doon sa mga problema. Sila po yung pinag-i-implement natin dito sa COVID-19. Baka po ma-demoralize. Yun po ang hihingi natin sa mahal nating Pangulo at kay Secretary Rolando Bautista ng DSWD na isama po ito at hindi po talaga sila strictly speaking government officials and employees na may fixed salary and allowances and other benefits ay kapos na kapos po yung ating mga barangay officials. So ito nga maganda po na pahatid po natin sa ating mahal na Pangulo at kay Secretary Bautista na isama po itong mga barangay officials at employees po at sila po ay talagang tingin ko po ay dapat kasama. Ano po? So, ganun po ang sitwasyon. Ano pa ang tanong natin? So, Opo. okay, Adrian, ano pa? Additional po, Governor, gaya po, alinsunod po dun sa nabanggit ng Pangulo na maaari pong ilip na rin po yung ECQ kung meron na pong may provide na gamot o anti-vaccine dito po sa pandemic nga na COVID-19. So ang tanong ko po, Governor, kung sakali po na ma-extend from April 30, na-extend po, ano po kaya yung mahakbang na gagawin ng pamahalaang panlalawigan para po masolusyonan yung makakulangan sa ating lalawigan ng Marinduque? Sa ngayon po, ang Marinduque po ay hindi naman talaga nag-iintay ng April 30. Ang tingin nga namin po ay baka lumawig pa po yan nationwide. Sa amin po, sa Marinduque at yung mga iba pong kasapi po namin sa League of Provinces of the Philippines o yung League of Governors. Nag-video conferencing po kami sa lahat ng governors yesterday. Kami po ay nagpaplano talaga, lalo po sa Luzon.
ay nagpaplano po ng plano ng mga meron po kami mga plano ng iniisip para po patungkol sa lifting po ng kanya-kanyang probinsya. So, ang tingin po namin unahin po yung probinsya bago yung ibang parte ng bansa. Ano po? Pero ang gusto lang po namin, bawat probinsya po ay ma-restore po yung normal activities. So, yan po yung aming pinag-uusapan. At kahit po sa Visayas at Mindanao, yung mga ating governors po ay ganun ang pananaw. So napag-usapan po namin sa video conferencing po ng League of the Provinces of the Philippines kung ano po yung nakikita naming mga steps para po makapag-lift kami sa at least sa probinsya po namin. Ang nakikita po namin ay kailangan pong matest kaagad po yung mga PUIs at yung PUMs, ano po, at yung mga kasambahay nila. Yung kasambahay nila nitong mga PUIs, PUM, kasi may possibility po na baka na-infect po sila. So yun po ang isang gagawin po. Kung sakali po mag-positive dun sa rapid test, ay i-isolate po sila at immediately po ay isa-swab po sila para sa PCR test for confirmation. So in short po, yung gusto po namin gamitin na rapid antibody test ay ano lang po, parang preliminary assessment tool. Ano po, para malaman na possibly na infected po itong tao, ihiwalay po namin kaagad para hindi kumalat. Ang isang issue po ng liga po ng gobernador, mga gobernador po, ay so far po yung department circular po ng DOH noong March 31 na ni Secretary Duque po, ay bawal pong gamitin yung public funds. Ano po? So hinihingi na namin po sa mahal na Pangulo po ito na payagan na pong gamitin yung public funds po dito sa KIT. Ano po? Nakita ko naman po doon sa circular po doon sa mga munisipyo at mga cities po na pwede pong gamitin yung one-month era ng mga cities and municipalities dito sa rapid test. Kasi po doon sa 3.5 na section noong circular na yun po ng local budget circular 125 po yun nakalagay po doon na pwede mag-procure noong medical equipment, reagents, and kits for COVID-19 testing. So kami po ay tingin ko po ay pwede pong gamitin na yon kasi hindi naman po inelaborate kung PCR o rapid test. Ano po? Kaya lang po may agam-agam pa rin dahil po doon sa DOH circular noong March 31 ni Secretary Duque na hindi daw po pwedeng gamitin yung public funds. Very important po yan sa plano po namin na patungo doon sa lifting ng ECQ sa kanilang probinsya. Gusto po namin at least matest po yung mga possible na infected at eventually po yung mga iba pa pong mga residente doon sa aming lalawigan ay kung may pondo po ay ititest po namin lahat yan para po sabi po namin na ang probability po ng infection ay halos unliit-liit na po. So very crucial po yung pagbili ng rapid screening antibody test. Ay sana po ay payagan na po ito, ano po? So isa po 'yan sa mga aming pinaplanong gagawin para ma-approve po namin na pwede nang i-lift. At katulad po ng mandatory wearing of mask, pinaplano po namin na kami po ay gumawa na ng sarili namin mga mask, ano po? Bibili ng tela, patatahi po namin sa mananahi namin. Kasi po, mandatory at gusto nating matigil po yung transmission. Gusto po natin, halos lahat ng kababayan natin, pag lumabas ng bahay, ay meron pong mask. Ano po? Hindi naman po natin nila mabibili lahat po yan. So, yung LGU po ang magpapagawa at magbibili po niyan. Kaya po yun, importante po. Kailangan po namin makapag-provide ng mask sa halos lahat ng aming residente sa probinsya. Yan po yung isang next step. Ano po? At yun na nga po, pag na-clear na po yung aming positive na mga kababayan, pwede na po kaming humingi ng lifting para po mabalik yung normal activities dito sa aming lalawigan. Ano po? Ganun po ang plano. Pero ang sabi po namin, kahit po ma-lift yan, may travel ban pa rin pa po kami sa mga papasok. Hindi pa rin po kami magpapapasok doon sa mga galing sa ibang lugar, lalo po sa Metro Manila, na nakikita po namin, napakadami pong infected yan So tuloy po yung travel ban. At kung ma-lift man po, ang plano po, tuloy pa rin po yung safety measures. Wearing of mask, tuloy po yun. Physical distancing,
Yung public transport po, kung i-allow na yung normal na operation nila, ay social distancing po talaga doon sa mga sasakyan nila, pati sa tricycle po, physical distancing. Yung mga ano po mag-o-open ng shops o business establishments po, lahat po dapat may thermal scanner sila. Lahat po ng papasok ay i-screening din kung may symptom. Maglalagay po ng food bath mats para po may disinfectant bago pumasok. Yung po may mga symptoms, hindi po pwedeng pumasok. Yung mga empleyado po nila, ganun din po. They have to undergo itong process na ito na safe po yung magtatrabaho doon sa mga kanya-kanyang establishmento. So ganun po, patuloy po ang ating pagtutok dito sa plano ng lifting po ng kanya-kanyang probinsya. Pero nakikita ko po namin talaga po na importante po yung mga cities ay ma-lift na rin, lalo po yung Metro Manila kasi po ang laki ng dependence po ng mga lalawigan sa Metro Manila. So may isang proposal po kami na sana po yung gobyerno na bumili ng rapid antibody test kit sa China. Ano po, kung 12 million po ay tinansya po namin, halos 3 billion lang ang kailangan, mga 12 million, mass testing na po eh. Kasi napakamura po ng test kit kung government to government. Baka pwede pa po nating utangin without interest. Ano po? Yung mga cargo planes ng airlines po o yung ating government aircraft, tayo na po ang kumuha doon sa China. Mura lang po lalabasan. Nakapag-mass testing na po tayo sa mga cities, lalo po Metro Manila. So, kailangan din po namin yung supply na yon galing sa national government. Sana po yung national government na bumili nitong rapid antibody test, napakamura lang po sa China at palagay ko may discount pa po tayo makukuha. Malapit naman po tayo sa China. So ito po ang plano ng mga probinsya po. Kahit po Marinduque, yan po ang pinapapuntahan na natin. Nag-aaral na po kami ng lifting. At nakikita po namin na maaaring magtagal pero with our own initiatives po, kami na mismo ang tatrabaho dito. Kaya napakaganda po, bibigyan daw kami ng 1.5 month era ng mahal na Pangulo sa mga provincial governments. Malaking tulong po yan. Pero kami po, talagang marami pa pong gagastasin kasi nakita niyo po yung plano natin. Kailangan bumili ng maraming mask, marami pong suporta sa ating mga kababayan, sa pagkain po habang dilifted, yung mga medical equipment, kailangan pong makuha. Talaga pong marami pa pong gagawin. Pero tingin ko po, kung hindi tatrabuhin po ng mga lalawigan na kanya-kanyang trabaho para ma-lift yung kanilang lalawigan, magtatagal pa po itong ating ECQ. Kaya po worried na rin kami at nahihirapan na po yung ating mga kababayan. Yun lang po. Pero alam nyo, Governor, tama po. Yung mga punto po ninyo, lifting of provinces first. Ito po ay pinag-uusapan na ng Governors League. At nabanggit nyo rin yung public funds used for rapid test kits. Kung pwedeng payagan, ito po ipaparating natin din sa IATF. Meron po kaming meeting mamaya, paparating natin ito. Pero ito pinag-uusapan po, Governor. Napag-usapan to the last time. In fact, every meeting na ito po yung pinag-uusapan, meron pong mga advocates para sa rapid test kits sa loob po ng IATF. Make your own masks, travel ban pa rin sa Marinduque kahit na lift na. At yung, yun nga, yung inyong suggestion na bilhin na ng gobyerno yung mga rapid test kits para sa mass testing. Now, Gov, ano po ang inyong naiisip pagdating po naman sa hanap buhay dyan po sa Marinduque? Halimbawa na lamang po ay hindi ito ma-lift agad. Ano po yung mga pwede natin gawin dyan sa Marinduque para maging self-sustaining yung ating mga kababayan dyan? Ang plano po namin dyan ay talaga pong kailangan bigyan ng pagkakakitaan itong ating kababayan. At kung ganyan po ay palagi tayong nagbibigay, ay mauubusan po tayo talaga. So, ang plano po namin ay ayusin muna yung bahay-bahay. Ano po? At kung may rapid test kit po kami at nakita po namin negative, ay pwede na po silang gumawa doon sa bahay kung meron po tayong mapapagawa. Ano po? Ako po personally, ang nire-recommend ko po at kasama po ng liga po ay kahit po yung talaga mga manufacturers po ng producers po ng pagkain, kailangan pong buksan na po yung mga establishments at pati po yung gumagawa ng medical equipment, yung mga mask, ganyan po, pwede na pong buksan yan Basta ang tingin lang po natin, kahit po sa mga kabayan, kailangan lang po ay na thermal scan po sila, siguraduhin walang symptoms at na-test na po sila, observe yung wearing of mask sa establishment o sa business establishment at physical distancing
At yung employer po, siya po yung magpo-provide siyempre ng transportation ng employees po nila. Pwede na po naman magbukas ng mga ilang importante pong mga mga establishments eh. Basta po sagot ng employer po yung pagpapatupad strictly ng mga safety measures. Siyempre po pag may symptom o mataas ang lagnat o bawal pong pumasok o kung may scanner, siyempre ginagamit po yun. Naka-foot bath mat din po. Meron po silang nurse na nagmo-monitor po ng mga empleyado nila bago pumasok. Oras po na may simptomas, out na po yun, hindi pwede pong pumasok. Yun nga, social distancing po sa loob ng factory. Tutukan lang po yung mga empleyado natin na talaga pong hindi infected. Importante nga po yung rapid testing at matest po kaagad yung mga employees na yan. Tingin ko po pwede na pong magbukas kasi po mabigat po lahat po ng mga empleyado ay wala namang ginagawa. At ang narinig ko po, yung mga employers po ay nagbabayad po ng iba ng salaries. O yung iba naman po ay ilang percentage ng salaries ang binabayad plus may binibigay silang loan na repayable o to be withheld na lang sa salaries later on. Pero kailangan po magbukas na rin po dahil ang bigat po kung lahat po natin ay susustenahan ng tulong, whether money or food or other items ay mabigat po eh. At kawawa rin po yung ating mga factories. Pwede naman pong i-control yung sa loob. Kasi controlled po yung situation sa loob. Yung employer po ang kailangang mag-commit na kaya po nilang gawin yan. Tingin ko po pwede na pong i-open yung iba, lalo po yung mga importante. Kasi po, pag nagtagal po, alam po natin yan, yung pong agam-agam, naku po, baka talagang hindi tayo makabangon. Ano po ba yung pangunahing hanap buhay dyan po sa Marinduque, Governor? Dito po ay kadalasan po agri din po lalo po yung baboy po, yung native pig po namin, ganun po. Yung pong meron po kami mga ilang produkto dito, yung sinusupervision po, tinutulungan ng DTI. Meron din po kami nagtatanim ng bigas po. Pero ang pinopokus po natin ay yung coconut, marami po kasing coconut trees po dito. So, nagpaplano na po tayo in coordination po with the Philippine Coconut Authority na maglalagay kami ng sariling oil mill dito. Kasi po yung lukad namin, binibenta lang po sa Lucena. Hindi po kami masyadong kumikita. May plano rin po ang provincial government na maglagay ng LEE o Local Economic Enterprise. Kami po ay maggagawa rito ng special BCO, yung MCT, yung medium chain triglycerides. Iniinom ko po yun. At iniisip ko nga, ito pong MCT na special BCO, baka ito po rin yung isang magandang panlaban sa COVID-19 Ang nalaman ko po, sa Thailand po, nire-recommend nila yan at may study na po tayong national government. Pero ako po, I take that Kaya sabi ko, baka ito yung magandang panlaban sa virus at baka magaling pang gumawa ng antibodies. So, ganun po yung aming, dito sa Marinduque. Kukunti po yung aming napoproduce dito. Ang trust po namin talaga dito ay tourism po. Inabutan naman po kami ng COVID-19. So medyo mabigat din po. Ang plano po namin kasi dito ay magtatayo po kami ng special economic zone Pinadideclare po namin yung buong probinsya ng Marinduque po na special economic zone. Pinail na po ni Congressman Lord Alan J. Velasco yung bill. Gusto po namin dito maglalagay po ng special economic zone para makapag-entice po kami ng investors at saka manufacturers and relocators, pati po yung mga hotels sa tourism po. Yun po yung aming plano. Pero sa ngayon po ay talaga pong hirap yung lalawigan. Marami pa pong problema rito sa tubig, sa kuryente. Yun po, yung means of livelihood. Yan po yung tinututukan ng provincial government. Kaya medyo fourth class pa rin po ang Marinduque. After so many decades, yan po yung tinatrabaho ng ating provincial government na mapaunlad na po ito. Pero ang talaga pong trust namin dito ay hindi po yung production ng mga sa food or sa meron din po kakao, yan tinututukan coconut pero nakikita po namin tourism po, Mr. Secretary. Oh yes, pero siguro magmainam rin Gov na we take advantage nitong mga nakasulat sa Bayanihan Act at yung mga dagdag na pondo na binigay po sa Department of Agriculture. Mayroong mga pautang ang Department of Agriculture para sa mga small medium enterprises o mga farmers up to 15 million pesos. Meron din pong pautang para dun sa mga magsasaka na merong 1 hektarya up to 25,000 pesos at meron din silang programa na plant.
sinubukan po nating makontak si Secretary Dar pero hindi po siya makontak. Pero wag po kayong mag-alala, ipaparating ko po ito kay Secretary William Dar na kailangan matutukan itong lalawigan ng Marinduque dahil syempre ang hanap buhay dito ay number one, tourism. Sabi nyo nga, wala naman tayong tourist ngayon, pero kailangan pa rin makakain ng ating mga kababayan sa pamagitan ng ating mga programa sa Department of Agriculture. Now, Adrian, meron ka pa bang mga follow-up questions? This is your chance. Secretary, salamat po at siguro yun na lamang po at least nalinawan po yung ating mga kababayan. Yan po yung mga pangunahing katanungang ipinaparating po sa Marinduque News. At maraming salamat sa League of Governors President Governor Presby Velasco. Okay, Governor Presby, sir, yung plano nyo po na ipaparating ninyo sa national government, yung version ng League of Governors, no? Kung paano yung lifting ng ECQ sa buong Luzon. Kailan nyo po ba ito ipa-finalize, sir? At paano nyo po ba ito ipaparating? Is it through media or is it through the office of the Senator Bongo? Nag-file na po kami ng letter po kay Secretary Carlito Galvez, at copy furnish na lang po ang Pangulo. Pero po yung nilagay po naming mga steps doon ay patungkol din po sa Metro Manila, initially. Yung para sa probinsya po namin ay isusunod namin, pero halos pareho po doon sa aming sulat kay Secretary Galvez nung Lunes po namin pinadala na po yun at nakuha na po ni Secretary Galvez. So yung napag-usapan po namin kahapon ng video conferencing ng LPP po ay babalangkas din, ilalagay din po namin sa isang sulat at para po for the information of the beloved President natin at ng IATF, Secretary Galvez at lahat po, pati po kayo, ay mabigyan po kayo ng aming steps or measures na gagawin towards the eventual lifting ng ECQ sa bawat probinsya po. At doon po sa bandang mga benefits po na binibigay ng DA, ay ina-avail naman po namin yon at tinututukan po namin kasi nga po ay limitado lang yung gusto sana naming bigyan ng diin. Gusto po namin bigyan ng diin yung coconut. Ano po yung coconut industry at yung mga kailangan pong mga facilities. At yung pong kakao ay tinututukan po namin in addition kasi po may mga buyers na po kami sa abroad. Kasi po ang policy po ng provincial government namin pagpuproduce po kami pag may buyer na. Pag meron na kaming kontrata din sa mga buyers ay ganun po. Kasi po ang provincial government ang gagawa, papalit po sa role ng middleman o trader dito. Kami na po mismo ang mag-handle ng post-harvest facilities and services, pati po yung tracking, transportation. So tama po yun, yung DA po ng mga benefits po, nakakausap naman natin si Secretary Dan na napakasipag po at napakagaling. Talaga pong i-avail naman po namin yan sa aming mga producers dito, Mr. Secretary. So yung mga ipapahatid po namin sa kay mahal na President na Duterte, pati po sa IATF, ito pong mga proposals po ng League of Provinces of the Philippines, Mr. Secretary. Gov, speaking of benefits, Gov, mapalad po tayo at nasa kabilang linya si DSWD Secretary Rolly Bautista. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Rolly. Magandang umaga po, Sec Martin. Kasama po natin sa kabilang linya, Sec Rolly, si Gov Presby Velasco ng Marinduque. Governor, baka meron po kayong gustong iparating kay Secretary Rolly Bautista. Nasa kabilang linya po siya. Opo, Mr. Secretary, maraming salamat po sa tulong nyo at tumatanaw po kami ng mataos na pasasalamat po. Yung po lang isang na-raise ko po kanina, Mr. Secretary, kung pwede po nyong bigyan ng konsiderasyon, kasi po hindi pa namin na ipo-formalize yung letter, baka ngayong araw po, ay request po namin yung mga barangay captains po at barangay officials and employees po na mga frontliners naman po natin sa laban sa COVID-19 ay mapasama po doon sa ibibigay na social amelioration package. Kasi po ang tingin po namin dyan ay hindi naman po talaga fixed income po sila Sila po ay tumatanggap lang ng honorarium po o honoraria. So ganun po, I think they can possibly qualify po. Ano po? So yan po yung pinaparating po namin. At yun na nga po, Mr. Secretary, nagkaroon po ng mga issues ng po doon sa pagpapalista. At naririnig ko naman na ginagawa po ng
DSWD field offices po yung pag-aayos ng lista. Pero diyan po talaga nagkakaroon ng mga diskusyon o mga tanong. Ano po, yung mga constituents natin sa mga iba't ibang barangay, kung kasama sila o hindi. Napansin ko nga po ay nagkaroon na po ng exclusions ngayon itong MC9 nyo po. Komparado po dun sa MC4. Ano po? Palagay ko po ay talagang kailangang linawing mabuti bawat isa pong individual na nagkiklaim kung talaga pong kasama o hindi. Doon po sa aming mga Mr. Secretary, palagi pong sinasabi namin, tignan niyo pong mabuti yung MC4 at diyan po nakabase kung kasama kayo o hindi. Kung hindi po kayo kasama, hindi po kayo kasama. So sinasabi na po namin kaagad yun para wala po silang magkaroon ng false expectation na may tatanggapin. Kaso nga, nagkaroon po ng mga pronouncement yung ibang kasama natin sa gobyerno, lahat daw kasama, so nagkaroon ng problema. Pero ganun po, lumabas naman itong MC9 po, Mr. Secretary, at nagkaroon nga ng exclusions at nagkaroon po ng additional na mga pagpapaliwanag. Ano po? So it's all a matter po nung arriving at the final list. Ang sinasabi po doon sa aming mga barangay captains at sa mga municipal mayors ay siguruhin na palaging kasangguni po yung inyong DSWD field offices kasi you are the persons or officials in the best position to know who are included and who are not. Ano po? So ang sinasabi natin, kung pwede po yung finalist ay pa-approve talaga sa DSWD at talaga po sila ang nakakaalam niyan. Yun lang po, yung kailangan talagang malinaw yung kasama o hindi. Lalo po nung paglalabas itong MC9 po, Mr. Secretary, ay talaga pong medyo maraming explanation na po dito. Minsan po yung sa barangay, alam niyo naman, yung mga barangay captain natin, hindi rin naman ganun kagagaling sa pagpapaliwanag. Maring hindi maipaliwanag na mabuti. O naman yung mga constituents nila sa barangay, hindi rin naman maintindihan yung paliwanag. Ano po? So yun po yung pagpapaliwanag at yung finalist po, I think, ang submission ko po, ang proposal ko po dyan, ipa-approve na lang po sa DSWD field offices nyo po, tapos na po yung lista na ganon. At sinasabi ko sa kababayan po namin, kung naman pong merong kulang, ay wag po kayong mabahala. Pwede mong humingi ng funds sa DSWD po. Pwede naman mag-appeal din po. Within 3 days, yung nilagay nyo po, tama po yun. Pinapasabi po namin kasi para po walang samaan ng loob, walang maraming question. So yun lang po is really about informing and clarifying who really are entitled to the itong SAP, yung Social Amelioration Package ng DSWD. Opo. Alright, Secretary Rolly, yung unang tanong po ni Governor Presby, kung pwede daw ma-consider yung mga nagtatrabaho sa barangay dahil sila yung mga honorarium, ang kanilang sweldo hindi naman regular. Go ahead, sir. Secretary Martin, actually nakatanggap na rin kami ng ganyan mga proposal. Pero pag-aaralan muna namin kasi unang-una kasi yung MC namin, lalo yung MC9, ay maliwanag doon na yung mga appointed officials ay hindi muna ipa-prioritize o hindi muna isasama sa sa social amelioration program. But at any rate, tama rin yung sinabi ni Governor na pag ginawa lang sulat sa ating presidente at magbigay sa amin ng guidance si presidente ay siguro magiging batayan yan para i-recommend din natin sa ating mga economic managers na additional budget para do sa mga appointed officials na katulad ng mga barangay captain. Sec Rolly, kumusta lang po namin yung we would like to just ask kung kumusta na po ang rollout ng ating social amelioration program. I understand this week po ay talagang puspusan ang pag-roll out ng mga LGUs. Ano po ang feedback sa inyo, sir? Una-una, Sec Martin, i-update ko lang kung ilan na ang pondong ibinaba natin sa transfer natin sa ating mga LGUs, no? As of 14, sa April, mga bandang alas 8 ng gabi, meron na po tayong dinownload na 58,588,989 58,588,989,250,000 pesos. Hindi pa po kasama dito
yung i-download natin sa BARM na 800 million. So, yung total po na dinownload natin, no, sa mga regions kasama ang BARM, ang amount po doon ay bali naka 72.29% na po tayo out of the 58 billion binaba natin sa field offices na 81 billion. So meaning to say, halos more than 70% na ang naidaba natin sa mga LGU at yung mga LGU po, katuwang po ang ating mga DSWD, AFP, PNP, ay tuloy-tuloy po ang implementasyon ng social amelioration program. Kaya most likely within this week, nagbigay naman kami ng advice, guidance, technical assistance sa ating mga LGU para maliwanagan itong mga provision nitong omnibus guidelines. Tama yung sinasabi ni Governor Velasco, kailangan talaga bumaba din yung mga aming mga personnel, no, sa field offices para tulungan yung mga municipal, city, social welfare development officers sa pagpapaliwanag habang nagkakandak ng payout. Okay. Nabanggit po ni Presidente dun sa isa sa mga talumpati niya, Secretary Rolly, and you were there sa meeting sa Palasyo, na walang maiiwan na Pilipino. Ibig sabihin, kahit na yung mga ibang nasa lower middle class, yung po ay lumalabas sa mga payagan. Ano pong ibig sabihin nun, sir? Yung mga nasa lower middle class ay hindi rin maiiwan. Actually, kung base sa sa ulat ng Department of Finance, ay meron na silang programa actually. Ito ay binanggit kahapon, no? Ang sinasabi dito, kung hayaan mo ko, Sec Martin, Yes, sir. Go ahead. itong binanggit ng Department of Finance, no? The DOF is eyeing a 51 billion program to help middle-class families through wage subsidies for workers of micro, small, and medium enterprises, which help around 3.4 million workers of 1.6 businesses in the formal sector whose operations were affected by the ECQ. The list of beneficiaries shall prioritize those who comply with their tax payments and SSS contribution. So yung detalye nito, Sec Martin, maganda ang magpaliwanag nito yung Department of Finance. No? So ito yung programa na ginawa ng ating economic managers para matugunan at makover yung mga sinasabi natin mga middle class. Okay. So ulitin ko lang po, sir, no? Yung binanggit nyo kanina, balik ko tayo doon sa mga numerong binigay nyo. Nag-download po ang national government sa DSWD ng 100 billion. And out of the 100 billion, 58 billion na po ang downloaded sa mga LGUs. Tama po ba yun, sir? Tama po yun, Sec Martin. That is out of the 81 billion, 46 million, 978,262 na dinownload natin sa ating mga field offices. Yung kulang nito, kasi meron na tayong binayaran ng mga 4-piece beneficiaries worth 16 billion plus. Nagbigay rin tayo sa mga non-4-piece beneficiaries, no, ito yung mga transport group. Mga transport group beneficiaries ng 323,344,000. So, ibig sabihin ito, kaya yung amount lang na i-download natin sa mga field offices, binawasan natin yung mga binayad natin sa mga 4-piece beneficiaries kasi meron tayong listahan nun, Sec Martin. Alright. Kasama din natin, Sec Rolly, si Adrian Rosales ng Marinduque News Network. Adrian, baka meron kang tanong kay Secretary Rolly Bautista? Magandang umaga, Secretary. Tanong ko lang po, yung po mga nasa middle class na ngayon po ipinopropose ka na mapasama, anong ahensya po ang hahawak po niyan? Kayo rin po ba sa DSWD o ang DOLE? Actually po, ang Department of Finance po ang gumawa ng programa na to. So, yung detalye po nito ay maaaring madiscuss po ng ating Department ng Finance. Yung specific na
o target na mga araw o kung kailan ma-implementa po yung nasabi pong programa? Kung hindi po ako nagkakamali, pero pwede po natin i-check din to sa Department of Finance. Pero sabi ko nga po, maaring tanungin natin, Sec Martin siguro, pwede nating ipa-discuss to sa Department of Finance kasi sila ang nakakaalam ng detalye nitong programa na to. Yes, Adrian, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng panibagong programa para dyan sa panukala ng Department of Finance. Any more questions, Adrian? Siguro yun lang po, Secretary. Thank you po sa DSWD Secretary. Okay. Governor Presby, sir, baka meron pa po kayong gustong iparating kay Secretary Rolly bago ko po siyang bigyan ng pagkakataon na to address our audience, our viewers, to address the nation. Go ahead, Governor. Opo, dalawang points lang po, Mr. Secretary. Yun na nga po, ay nakita ko po na ang mga issues pong lumalabas sa pagpapalista o yung coverage ng ating mga target beneficiaries ay yung nagkakaroon po ng relasyon yung ibang benefits doon sa social amelioration package or benefits ng DSWD. Katulad po ng DOLE, meron po siyang yung COVID-19 Adjustment Measure Program, 5,000 po yun. Yung DA po ay meron din siyang social amelioration benefit. Ano po? At yung narinig ko naman po, yung baka yun sa lower middle income households po ay baka Department of Finance naman po ang magpatupad. Ang naiisip ko lang po, is unsolicited naman po, baka matake up na rin po dyan sa IATF, baka po maglabas na po ng isang joint na circular dyan po sa lahat ng benefits na binibigay ng ating mga mga ahensya, mga departments po para sa isang buhos po ay klaro na talaga na pag tumatanggap po ng camp ay ganito, hindi makakatanggap. Pag nagkaroon ng benefit po yung DOLE tupad o ganito lang matatanggap o hindi makakatanggap. O ito pong sa DA, may marami pong benefits ay baka po ganito, hindi makakatanggap. Meron pa pong nakalagay dito na yung retired individuals who are receiving pension, excluded po. So baka kasama na po yung mga tumatanggap sa SSS, GSIS, para po isang buhos na lang po, isang joint memorandum circular ng mga involved na departments or agencies para po once and for all po maklaro pong mabuti itong makakatanggap ng social amelioration benefit. Ano po? At isa pa pong request, Mr. Secretary Bautista, na salamat po sa napakalalaking tulong niyo po, ay nakalagay po doon sa Memorandum of Agreement between DSWD and the LGU na ito daw isang responsibilidad ng LGU na kailangan mabigay na po yung funds na po within 7 days from receipt of the funds. Sa nangyayari po ay natanggap na po ng ating mga municipal mayors and city mayors yung pondo pero hindi pa po tapos yung lista. So siguro po ay kailangan tingnan po itong MOA na pinapapirma po sa mga municipal mayors and city mayors na baka maipit po sila sa distribution nito. Kailangan po sigurong i-extend po ng konti po ito. Tsaka last na po ito, hindi lang naman po patungkol sa DSWD, yung sa IATF po, Mr. Secretary Martin, yung iba pong comment ng aming mga LGUs ay dami pong lumalabas na ng mga circulars, directives from the different departments and agencies. Ano po? Minsan hindi niya na po malaman kung tungkol saan yung topic o alam naman po yung topic. Pero ang suggestion po is baka dapat po kaya magdaan na lang sa IATF lahat yung issuances nung mga departments and agencies para kung meron pong masilip na parang clearinghouse, may masilip na meron kailangang ma-harmonize, ma-harmonize na po. Kasi nga po yung isang issue nga dito, yung nakita po namin sa DOTR, yung pagpasok po ng mga kargamento at supply sa pier, ano po? Una, pinagbawal po doon na hanggang pier lang po yung yung supply, pati driver rin pahinante. Later on po, naglabas yung PPA po si GMJ Santiago na pwede na daw pong pumasok. So, hindi naman po galing sa DOTR yun, pero sinusunod po namin. Yun lang nga po, suggestion lang po, sana po, nagdadaan lahat sa IATF yung
mga directives and mga circulars natin at para medyo na monitor po lahat at para may clearing house lang po. Yun lang po. Maraming salamat din po kay Secretary Bautista, kay Secretary Martin. Maraming salamat po at kay Adrian. Maraming salamat po. Gov, wag ka muna umalis, Gov, dahil nasa linya na rin si Secretary William Dar. Pero bibigyan ko muna ng daan si Secretary Rolly para magbigay ng kanyang closing statement. Go ahead, Sec Rolly. Maraming salamat din, Sec Martin, at maraming salamat din sa iyo, Gov. No? Nais ko lang basahin, ito lumabas na sa aming website at welcome po yung gustong mag-view ng aming website. Ito po, nilagay po namin dito yung DSWD's appeal to the nation. So, Sec Martin, baka pwede kong Yes, go ahead, sir. ito. DSWD's appeal to the nation. Let us try to understand the plight of our poor brothers and sisters, those who were prioritized by the Listahanan 2015 of the DSWD and the additional members projected by the economic team of the administration to receive the Social Amelioration Program cash assistance. These poor vulnerable households depend on their daily income to survive and are totally hand-to-mouth survivors. The poor informal sector members of society have nothing, are not educated, have undernourished members, have no opportunities, and were born on the side of the tracks, so to speak. Some of them are trying to get out of that bondage that's helped them survive this crisis. We understand the plight of salaried workers from the middle class who also need help. The government is looking into assistance for the middle class sector. Yusek Carl Chua of the Department of Finance said, the DOF is eyeing a 51 billion program to help middle class families through wage subsidies for workers of micro, small and medium enterprises, which help around 3.4 million workers of 1.6 million businesses in the formal sectors whose operations were affected by the ECQ. The list of beneficiaries shall prioritize those who comply with their tax payments and SSS contributions. The coronavirus pandemic has taken the world by storm. That even first world countries were prepared for the aftermath unleashed by the virus. We were all learning from what worked for other countries and adapting what was appropriate to our Philippine setting. The IATF has enabled all agencies of government to act as one for the good of all. Indeed, the COVID-19 pandemic is a challenge for the national government and each and every elected public official to the barangay level. The DSWD would like to appeal to the LGU leadership, including barangay councils, to try to come up with their list as soon as possible and distribute the cash assistance in accordance with the rules of the Republic Act 11469 or the Bayanihan to Heal as One. For the LGU constituents that are not covered by the Social Amelioration Program cash assistance of the government but are included in the list of the respective mayors, may we kindly request the mayors and their councils to look into their council finances, savings, program projects for the year that are to be implemented, which can be deferred, and other possible sources of funds that are available to them, which can be used to fill in the gap of their additional beneficiaries being requested from the DSWD so that they can come up with the same amount as stated by the regional wage rates of their area in the amelioration programs of their city or municipality. Lastly, COVID-19 is a time of crisis that calls for unity, brotherhood, sisterhood, and healing as one nation. The DSWD thanks all the LGUs, the AFP and the Coast Guard, the PNP, all agencies of government, stakeholders, donors, and the Filipino people for their cooperation, patience, and support. That's all, Sec Martin. Maraming salamat. Maraming salamat, Secretary Rolly Bautista ng DSWD. Mabuhay po kayo, Ses. Samantala, nasa kabilang linya natin, Governor Presby at Adrian, si Secretary William Dar ng Department of Agriculture. Maraming salamat po sa inyong binigay sa aming panahon, Secretary Willie. Good morning po, Sec Mart and Governor Velasco po, Adrian.
O kanina po, Secretary Willie, ay napag-usapan namin ni Governor Presby ang hanap buhay dito po sa Marinduque, sa lalawigan ng Marinduque, at isa nga dyan ay pangunahin ay yung agribusiness, yung mga coconut farmers natin dyan, kailangan ng oil mill, etc. Now, nabanggit ko po, bagyang nabanggit ko po yung mga programa ng Department of Agriculture, pero mas maganda po if we hear it straight from the horse's mouth. But anyway, I will give first the opportunity to Governor Presby to address you, even to ask you questions. Governor Presby, nasa kabilang linya na po si Secretary Willie. Please go ahead. Opo. Magandang umaga po, Secretary Dar. At maraming salamat po sa napakarami at napakalaking tulong niyo po sa ating mga producers sa iba't ibang lalawigan po. At natutuwa po ang mga governor sa mga tulong yung naibibigay. Pero po itong sa panahon na ito ay medyo talaga pong nahihirapan itong ating mga farmers at pati po yung mga fishermen. Pero salamat po at pinayagan na po na pwede na po silang lumabas at alagaan at magpatuloy po ng pagtatanim ng kanilang mga iba-ibang produkto. At yung mga mangingisda naman po ay nakakalabas na po. So, sa amin naman po, sa Marinduque ay kukunti naman po yung areas na talaga na pwede pong taniman ng palay at ng ibang produkto dahil yung irrigation projects po namin ay hindi pa po talaga na isasagawa. Ano po? Yun ang isang malaking problema. Pero ganoon po, Mr. Secretary, ay salamat po din sa mga tulong na natatanggap. Yung pong sa Marinduque ay humihiling kami doon sa suporta dyan sa RCEP. Ano po? Pero dadating naman po yun sigurado. At yung amin lang pong mga kailangan dito talaga ay yung sa post-harvest facilities. At may plano naman po kami na magtayo ng mga warehouse at kami po yung magpo-provide ng transport facilities and we will negotiate with the buyers. Ano po? So yun po ang tulong natin sa mga producers at yun naman sa fishermen po ay tinututukan po namin. Meron po kaming plano na paano po sila makakahuli ng maraming isda. Yung mga fish landing po ay halos meron na po yung aming mga bayan at i-implement na lang po. So yun po, kailangan lang ng suporta para po maging operational. So yung mga benefits naman po ay nandiyan po at malaking tulong po sa amin yan. At maraming salamat po Secretary Dar. At ito lang po ay kailangan tutukan lang na ang aming mga farmers at itong mga fishermen namin ay makakuha ng mapapagbentahan ng maganda. At tinatrabaho naman po ng provincial government. Yun lang po, Mr. Secretary. Go ahead, Sec. Opo. Go ahead, Sec Willie. Opo, Gob, maraming salamat itong partnership natin sa mga probinsya at dyan sa Marinduque. Gusto pong banggitin na nandyan palagi ang Kagawaran ng Pagsasaka, tumutulong po sa ating mga iba't ibang probinsya. I always treasure yung partnership natin sa mga local government units. At ito nga, kinakasana natin yung pagtatanim ng iba't ibang mga halaman natin. Mas lalo na sa palay production, ay mayroon tayong nakuhang dagdag na pondo para lahat po na sinasaka para sa palay na may irigasyon, mas lalo na kahit yung nagdedepende lang sa rainy season ay sama na po dito sa programa na kasama na sila sa Rice Resiliency Project. So magbibigay po kami ng buto. Ito ay outside yung RCEP areas. So yung RCEP ay tutuloy tapos i-cover pa natin yung ibang rice production areas at magbibigay po tayo ng buto at saka fertilizer na starter. Kagaya ng mayroon tayong scheme ngayon ipapatupad na will give two bags of fertilizer. They have to also prepare for 3 bags para ito ngayon ang ating objective talaga, pinaka-objective ay pataasin natin yung food sufficiency level
yung lahat po ng mga commodities kagaya ng rice para kung may problema naman sa pagdating ng yung inaangkat natin na base doon sa deficiency, yung kakulangan, ay pag naitaas na po yung food sufficiency level, ay kukunti na lang yung kailangan natin na punuan galing sa imports. So, yan po, I have directed all the regional field offices to start working with the provincial agriculturists para ay may plano na maasikaso na itong early planting of rice at lalo na dun sa may irigasyon para we will evade yung season na pagdating ng mga bagyo. Ganun din, mayroon din tayo po, Governor, nalunsad na dito sa Talayunan, yung urban agriculture din sa mga regional areas, plus yung backyard gardening, para sa ganon ay bawat household may ma-ensure natin yung food security nila. At the same time, we will also yung commercial planting of vegetables and fruits ay tuloy-tuloy pa rin. So lahat po na magagawa po natin ay tutulong tayo. And let me add lastly, Gov, na itong discussion kanina about social amelioration program, mayroon kaming ugnayan sa DSWD na yung hindi masama dun sa financial subsidy for rice farmers kasi nagbibigay tayo ngayon for 34 provinces, 5,000 pesos, those stealing 1 hectare and below. Yung hindi makasama po dito ay kasama po dun sa social amelioration program basta poorest of the poor. Lahat ng mangingisda kasama po yon. Lahat po na nandyan sa coconut industry, basta yung poorest of the poor po kasama po, yun ang ugnayan natin, yun ang usapan po natin dito. Yan po, Governor. Okay. So, linawin natin, Secretary Willie, nabanggit mo yung 5,000 pesos na ayuda para dun sa merong mga 1 hectare and below na mga magsasaka. So, ang sabi niyo Rice po... farmers. Yes, rice farmers. Now, yung hindi makakasama dito, halimbawa, yung mga mangingisda, makakakuha pa rin sila ng 5,000, tama po ba? Opo, doon sa social amelioration program, yun ang aming Okay. agreement. Na poorest of the poor, 18 million families kasi yan nationwide, ay kasama naman sila. The poorest of the poor reside in these coastal communities, upland communities, mga rice farmers na hindi kaya talaga. So, kasama po. Alright. Sec Willie, nasa kabilang linya po natin si Adrian Rosales. Adrian, do you have any question for Sec Willie before I give him the floor for his nation address? Please go ahead, Adrian. Yes, thank you, Secretary. Secretary William Dar, magandang umaga po. Ito lang po yung nais po ating itanong, gaya po na nabanggit po ninyo na yung po ating mga fisher folks ay pwede rin po makakuha ng amelioration budget o benefits buhat po sa DAR. Saan po sila pwedeng o sino po yung pwedeng makakuha po ng mga detalye po nito, mga pwedeng mabigyan ng benepisyong ito? Now, linawin ko lang, Adrian, yung mga fishermen ay alam ko, karamihan dyan sa coastal communities ay talagang nasa below the poverty threshold. Ay sa DSWD, magpalista sa barangay chairman kasi yun ang proseso. So, mas alam dapat ang barangay chairman kung sino yung mga poorest of the poor dyan sa mga barangay. So, pag nakapalista sa barangay, ay DSWD will give the money. Go ahead, Adrian. Hindi po ang DAR o ang DA, hindi po ang DA. Hindi po, hindi pa po. Yung binibigay lang po natin ngayon para sa financial subsidy for rice farmers na 1 hectare. So,
at RCEP provinces lang yung kung saan na-implementa itong Rice Competitiveness Enhancement Fund. Opo. Sige po, at salamat po, Secretary, at nabigyan linaw din po yung ating mga mangingisda tungkol sa bagay pong yan. Thank you. Thank you. Dapat magpatala sila sa barangay po at sa Philippine na dapat kasama kasi pobre mga coastal fisher. Yon. So kaya kailangan maging assertive yung ating mga LGUs at yung mga ating mga barangay captain na mailista yung iba pang mga kasamahan natin na mga fisher folks, yung mga farmers na hindi naman palay ang tinatanim para masama sila doon sa social amelioration program ng DSWD. Kasi itong programa po naman ni Sec Willie sa Department of Agriculture, itong nagbibigay ng 5,000 pesos for rice farmers who have 1 hectare and below. Pag nabigyan din sila, ay hindi po pwedeng makatanggap din sila ng ganong laking halaga sa DSWD. So ibig sabihin, under the Bayanihan Heal as One Act, nasa 5,000 to 8,000 lang talaga, whether it's from DOLE, it's from DSWD, or 4DA. Sec Willie, baka meron po kayong gustong sabihin? Let me further clarify, Sec Mark. Yes, go ahead, sir. So, di ba halos dalawang buwan yung pamimigay ng DSWD. So, ang usapan po namin, itong mga rice farmers na makakuha dito sa 5,000 ay kung dito sa second month ay kasama na po sila doon kasi one time lang yung binibigay ng Department of Agriculture. Okay. Yun. So, malinaw po yun. Okay, Sec Willie, meron po ba kayong mensahe sa publiko, sa buong bansa, bago po namin kayo pakawalan? Yes, Sec Mark, this is the time again to call upon all citizens of this country. Nasabi na ng ating mahal na Pangulo na mga farmers and fisherers ay hindi po namin nakakalimutan. Nandito ang kagawaran ng pagsasaka na lahat po yung dapat natin gagawin doon sa kanayunan, sa agrikultura, sa pag-iisda, ay talagang ina-accelerate natin para lahat po ay makaahon sa dito sa kahirapan na dinulot ng COVID-19. So ang ating direction ay meron tayo itong plant program. Ibig sabihin, hindi lang sa pagtatanim of course, pero lahat po kagaya ng backyard raising ng mga animals, yung mga backyard gardening, yung para lang yung sa coastal communities para mayroon tayong sapat na pagkain during this time. We have to survive. Kasi ito yung problema na dinulot ng COVID-19 na disrungkal or yung normal ay naging abnormal. So this is now the new normal ang tawag po natin. But we have to adapt, we have to survive, and we will see to it nandyan po ang kagawaran ng pagsasaka na tumutulong po sa lahat ng mga pagsasaka ng isda. Ganon na rin yung mga nagnenegosyo sa agrikultura. Mayroon tayong mga survival loans. Kagaya po, we have expanded Sure Aid and Recovery Program na pwedeng umutang po yung mga micro and small enterprises. They can borrow as high as 10 million, zero interest, payable in 5 years. Sa lahat po ng mga magsasaka din at mangingisda, kung gusto po ninyong mag-loan, ay mayroon tayo. You can loan as much as 25,000, zero interest po at payable in 5 years. So let's plant. Yun po, Sec Martin. Maraming salamat, Sec Willie. As a matter of fact, kausap ko na itong lungsod ng Las Piñas at meron na silang inihahandang lupain kung saan pwedeng ilunsad natin ang plant dito po sa Las Piñas. Maraming salamat po, sir. Salamat po. Salamat. Thank you po. Ang oras po natin, alas 9:25 na po ng umaga.
Governor Presby, maraming salamat po sa inyong panahon, sir. Wala na po tayong oras, but I will give you your chance to address our kababayans dyan po sa Marinduque, whether they are there in Marinduque, they are here in Manila, or maybe they are somewhere in the Philippines or abroad. Please go ahead, Governor. Isang punto lang po sana doon sa kay Secretary Darano po. Yung nakalagay nga po sa MC9 ay kailangan iklaro yung patungkol po doon yung mga beneficiaries na farmers at fisher folks. Ano po? At medyo kailangan linawan po yung mga nakalagay doon na other low-income marginal farmers. Ano po? So kailangan linawin po yun. At yun naman mga fisher folks po ay not necessarily po mangingisda lang yun. Nakalagay lang people who earn their living by fishing. Sana po ay maklaro po yung dalawang aspeto na yon. Ngayon po sa aming mga kababayan dito sa Marinduque, nagpapasalamat po ako sa kanilang pagtulong dito sa mga measures na ginagawa ng provincial government, ng municipal governments at barangay governments. At nakikita ko po naman na nagkakaisa kami at sila po ay talagang sumusunod at pilit po nilang sumusunod. At madadali po ating mga kababayan ang pag-lift po ng ECQ kung tayo po ay makakapag isa-isa, tulong-tulong po tayo. Ano po? At nagpapasalamat din po ako sa ating mga doktor, mga nurses, mga medtechs, mga frontliners, health workers po sa kanilang napakalaking tulong dito sa ating pagsugpo nitong COVID-19. At yun naman pong ating mga kababayan po sa nasa labas, hinihingi ko po yung pangunawa nyo po, yung hindi po makapasok muna ngayon sa lalawigan at dahil po sa travel ban, mari po sanang intindihin nyo at unawain na ito po ay ginagawa natin para sa lahat. Ano po? At mahal po natin itong lalawigan, kailangan po natin ma-lift yung ECQ at the earliest possible time. So humihingi po ako ng patuloy na sakripisyo at pangunawa na sa ngayon ay hindi pa po kayo makabalik sa ating lalawigan ng Marinduque. So sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno dito sa Marinduque, kahit po kay Bishop Juni Maralit at mga kaparean po at ating mga public sectors po, mga NGOs, mga civil organizations po, civil societies po, maraming salamat po at ipatuloy po natin ang pag-i-implement o pagsunod sa mga safety measures at tumulong po tayo para maaga po tayong maka-lift ng ECQ sa ating mahal na lalawigan. Yun lang po at pagpalain po kayo ng Diyos. Maraming salamat po, Secretary Martin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Presby Velasco ng lalawigan ng Marinduque. Adrian, baka meron po kayong gustong sabihin bago tayo magpaalam? Thank you, Secretary. At nagpapasalamat din po tayo sa mga naging resource person po natin ngayong araw na ito. Salamat, Secretary, at nadigyan din niyo po ng boses ang mga Marinduqueño sa pamagitan ng iyong programa. Salamat po sa buong pwersa ng PGCO, sa Radyo Pilipinas, sa Philippine Information Agency at dito kay Mr. Romeo Mataak Jr., ang Information Center Officer ng PIA Marinduque. Sa lahat po ng mga kasama po natin dito sa media group sa Marinduque at ganoon din po sa lahat po ng mga kababayan po natin sa Marinduque na patuloy po na nagtitiwala sa mga mabubuting layunin po ng ating pamahalaan. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na ibinigay sa atin at ganoon din sa pamahalaang nasyonal sa layuning makapaghatid ng impormasyon at mga balita at paglilinaw patungkol sa COVID-19 pandemic. So that together we will heal as one. And again, thank you, Secretary. Magandang araw po. Thank you so much, Adrian. Ang oras po natin, alas 9:29 ng umaga. Sa ibang balita po naman, hinimok ni Senador Christopher Bongo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tiyaking na ipagkakaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang financial at livelihood assistance mula sa mga mahihirap hanggang sa middle class. Ayon kay Senador Go, sinisikap ni Pangulong Duterte na gawin ang lahat para matiyak na natutulungan ang lahat ng mga Pilipino, lalo na yung pinaka-apektado ng COVID-19 crisis. Sa ngayon niya ay prioridad na mabigyan ng tulong ang mga pinakamahihirap nating kababayan habang mayroon namang ibang programa ang pamahalaan para sa iba pang apektadong mamamayan. Plano rin ng pamahalaan na tulungan ang nasa lower middle class kung saan uunahin ang mga apektadong OFWs maging ang mga manggagawa sa private sector. Muli namang nanawagan ng senador sa pribadong sektor na magbigay ayuda sa kanilang mga employee na nasa middle class.
Pilipinas, dito po nagtatapos ang network briefing para sa araw na ito. The PCOO hashtag Laging Handa PH Network Briefing organized by the Philippine Information Agency and carried live here sa COVID Radio, ating Radyo Pilipinas nationwide at sa lahat po ng digital platforms ng PCOO. Kasama rin po, katuwang natin ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang ating People's Television Network. Pasalamat tayo muli sa ating mga naging bisita, sina Secretary Rolly Bautista, Secretary Willie Dar, si Governor Presby Velasco, and of course si Adrian Rosales ng Marinduque News Network. Sa network briefing, pinagtatagpo ang LGU, National Government at local media dahil ang COVID-19 ay krisis na dama ng buong bayan. Bawat rehiyon, bawat probinsya, mahalaga, bawat rehiyon, bawat probinsya kinakausap, pinakikinggan. Ito po si Secretary Martin Andanar. Magkita-kita tayo muli bukas sa network briefing. Susunod na po ang Birada Bendijo kasama si Aljo Bendijo. We know you're